Kakambal ng holiday season ang matinding traffic. Kaya ang MMDA nananawagan sa mga mall operator na mas late na silang magbukas at magsara hanggang sa Pasko. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ngayong rush hour? Nako Cheryl, alam mo kung nakikita nyo lang yung kinatatayuan ko dito, ganito katinding traffic ang kailangan suungin ng mga motorista tuwing rush hour dito sa EDSA Mandaluyong. Kaya naman ang MMDA ay nag-anunsyo na ng kanilang plano para makapaghanda ang lahat ngayong paparating na holiday season. Dito sa EDSA, parang mandirigmang nakikipagsagupaan ang mga papasok at pauwi ng trabaho. Mas grabe ang biyahe kapag bare months. Ngayong buwan nga, 18 hanggang 19 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA. Para ka nagbibisikleta ng paisi-isi. Sa lagay na yan, umaabot na sa 421,000 ang bilang ng mga sasakyan araw-araw sa EDSA base sa datos ng MMDA noong nakaraang buwan. Kaya sa Nobyembre, mas babagal ang usad ng mga sasakyan, lalo't 425,000 ang inaasahang daraan sa EDSA. Malayong malayo yan sa 300,000 na maximum capacity nito. Gaya ng dating gawi, gusto ulit ng MMDA na mabago ang operating hours sa 130 malls sa buong Metro Manila, kabilang ang 29 malls sa kabaan ng EDSA. Nananawagan ng MMDA sa mga may-ari ng mall na mas late na silang magbukas at magsara hanggang sa Pasko. Wala pang pahayagang mall operators. Cheryl, magre-request din daw ang MMDA sa Department of Transportation na habaan ang operating hours ng EDSA busway at gayon din ng LRT at MRT para naman may masakyan pa uwi yung mga nagtatrabaho sa mga mall. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.